Nagbukas na rin kaninang umaga ang sesyon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dito ay nilatag ni House Speaker Feliciano Belmonte ang mga panukalang batas na tututukan ng Kongreso sa kanilang huling sesyon. Ang ulat mula kay Ara Perez. Kredibilidad at good governance ang nananalaytay ngayon sa mababang kapulungan. Ito ang pagtitiyak ni House Speaker Feliciano Belmonte ng kanyang buksan ang third regular session ng Kamara. It's necessary that we, representatives of the people, are not simply doing bills, but that the people believe that what we are doing are good for the country. Ilan lamang sa mga naipasang batas ng 16th Congress ay ang Reproductive Health Law at Kasambahay Law. Nabigyan na rin ng kompensasyon ang human rights victims ng Administrasyong Marcos. Ngayong third regular session, priority measures ang budget deliberations, Freedom of Information Act, ang modernization ng pag-asa at ang Resolution 1 o amendments sa economic provisions ng saligang batas. Maaari rin daw talakayin ng anti-political dynasty bill. We could still tackle it, but I refrain from mentioning it because this is a political year and I don't like people to think that we are targeting any particular dynasty or what, no? So I just kept quiet about it. But I have no doubt that many members of Congress are in favor of it. Samantala, target ng Kamara na maipasa na ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Nagbigay ng timeline si Ad Hoc Committee Chair Rufus Rodriguez habang nanindigan na hindi na muling bubuksan pa ng Kamara ang pagdinig ukol sa Mama Sapano incident. Well, in the House, it's finished already, so I don't think that so even the Senate, I think that's already been, the Ombudsman has already finished, the commission has been finished, the Senate has been finished, and so it should already be put that to rest already. Just have been filed to those responsible. So I'm not agreeable to reopening up the Mama Sapano probe. Let's move on. Maganda na nga raw ang nasimula ng 16th Congress sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa implementasyon at pagpapatuloy na lamang ng mga reformang ito nakasalalay ang patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Pagbabalik ng tiwala ng mga mamamayan, lalong-lalo na sa Pangulo, no, na napatunayan niya na talagang ang inuuna niya yung interes ng bayan, hindi yung mga personal o selfish interest. 246 na mambabatas ang in attendance o more than 2/3 ng kabuoang bilang ng mga mambabatas. Maagang nagsuspend ng sesyon upang makapaghanda ang mga mambabatas ni Pangulong Aquino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.